mga tao ang pinakamababang uri ng nilalang. Pinaglalaroan ko lang sila sa aking mga palad. Ang Surigao del Sur ay isa sa mga lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1971 sa lugar ng Cantilan, Surigao del Sur. Isang tahimik at mapayapang gabi sa pugad ng mga gabunan na nasa kalagitnaan ng kagubatan. 5 sunod-sunod na pagsabog ang nagpagimbal sa mga gabunang nagsasaya. May mga iilang lubhang nasugatan. Hindi man ito ikinamatay ngunit nagdulot ito ng malubhang sugat sa mga gabunan. Nasipat nila ang mga pulutong ng mga sundalo na umaatake. Sumugod din ang mga gabunan na walang takot na sinalubong ang mga balang nagliliparan. Subalit laking gulat na lamang ng mga gabunan dahil tinablan ang mga kasamahang sumugod sa mga sundalo. Walang kalaban-laban ang mga ito sa puwersa ng mga sundalo hanggang sa napagtanto nila na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Diego. Ang mga sandata ng mga mandirigma, isa itong si Biboy sa mga gabunan na tumakas ng gabing iyon. Bukod sa hindi nila napaghandaan ang paglusob ng kalaban ay tumalab pa ang mga sandata nito laban sa kanila. Masakit para kay Biboy na lisanin ang kanilang nayon at hayaang pagpapatayin ng mga sundalo ang kanyang mga kalahi. Hindi inakala ni Biboy na may makakatalo sa kanilang angkan. Sumugod na rin si Diego, ang albularyong mandirigma. Gamit ang itak nito ay walang awang pinagtatapyas ang katawan at ulo ng mga aswang. Higit kalahating bilang ang mga aswang ang nasawi. Sa galit na rin ng mga sundalo, ang iba ay pinapahirapan pa. Gaya ng pagtuhog nito gamit ang kawayan. Paghagis nito sa nagbabagang apoy at ang pagbalat nito ng buhay at pagbiti nito habang pinagbabaril. Lahat ng iyon ay hindi na mabubura sa memorya ni Biboy. Nang masipat ni Biboy ang kanyang ina na hinahabol ng itak ni Diego, ay nais niya itong tulungan ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Sa pagtarak ng itak sa ulo ng kanyang ina, ay tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito hanggang sa nangisay na ito sa lupa. Hindi pa nakontento ang ilang sundalo, tinadtad pa nila ito ng itak hanggang sa nagkaputol-putol ang katawan nito at nawalan ng buhay na nakadilat pa ang mga mata. Habang lumalayo sa lugar sina Biboy, ay dinig na dinig niya ang sigawan ng mga sundalo. Bilang pagbubunyi sa matagumpay na laban na iyon, simula sa gabing iyon ay ipinangako ni Biboy na igugugol niya ang buhay sa kanyang paghihiganti. Nang makahanap na ng lugar ang mga tumakas na mga gabunan, ay napaluhod si Biboy sa lupa at umangil ito ng napakalakas. Doon niya ibinuhos ang silakbo ng damdamin at sumumpang maghihiganti at mas masahol pa ang kanyang gagawin. Sa panahong ito ay hindi kailangan ng mataas na pinag-aralan
upang makapasok sa pagiging sundalo. At ito ang sinamantala ni B-Boy. Hindi upang ipagtanggol ang bansa at ang mga tao, kundi makapaghiganti at magpakalat ng lahi. Si B-Boy ay nagmula sa angkan ng mga gabunan, isa sa pinakamalakas na lahi ng aswang. Likas na makapal ang kabal ng mga gabunan at hindi sila tinatablan ng mga ordinaryong bala. Subalit may mga sundalo na kakampi ang mga albularyo at dahil dito ay naging makapangyarihan ang bala ng mga sundalo. Kaya maraming kalahi ni B-Boy ang nalagas, lalong-lalo na ang mga bagong sibol na mga gabunan. Konting description lang mga kabaryo sa mga hindi nakakaalam sa itsura ng gabunan. Kapag nasaan yung aswang, ito ay mas higit na matangkad kesa sa normal na tao. Napakalaki rin ng pangangatawan na animoy mga bato na nakaumbok. Mahaba at napakaputi ng buhok. May 4 na mapuputing pangil. Mahaba ang mga kuko at maitim na balat. Hindi rin biro ang lakas nito at kabal sa katawan. Sila kadalasan ang namumuno sa isang pangkat ng mga aswang. Walang ibang sadya si B-Boy sa pagpasok sa pagiging sundalo, kundi ang ipaghiganti ang kanyang kalahi na napaslang. Kasama rin sa kanyang paghihiganti ang albularyong si Diego na siyang tumulong sa mga sundalo. Isang ordinaryo at simpleng tao ang pagpapakilala ni B-Boy sa commander ng mga sundalo. Isa ito sa mga nakahanay na bagong kaanib ng sandatahang pambansa. Isa sa kakayahan ng gabunan ay itago ang tunay nitong pagkakakilanlan. Isang mataas na karunungan sa kanan lamang ang makakaamoy sa tunay na anyo ng gabunan o di kaya ay isang dibino. Nagtagumpay nga sa unang bahagi ng kanyang plano si B-Boy na maging bahagi ng sandatahan. Bilang isa sa mga baguhan ay hinati sila sa grupo. 10 sundalo sa bawat grupo at dito na sinimulan ni B-Boy ang paghahasik ng lagim. Isang gabi, bilang pagpapatuloy sa kanyang pagsasanay, kailangang matutunan ng isang mandirigma ang pagtahak ng dilim. Bawat grupo ay may opisyal na kasama bilang pinuno. Ang mga kagrupo ni B-Boy ay nangangapa sa dilim, habang ito ay walang kaproble-problema dahil nakakakita naman siya sa dilim. Kitang-kita ni B-Boy ang takot sa mga muka ng kanyang mga kasamahan. Biglang naiba ang plano ni B-Boy sa gitna ng kanilang aktibidad. Imbes na mga kagrupo ang bibiktimahin, ay mas minarapat niya na ang ibang grupo muna ang kanyang aatakihin. Napagtanto niya na hindi naman mapapansin kung mahihiwalay man siya sa grupo dahil ang 3 sa kanila ay nahuli na at ibang direksyon na ang tinatahak. Ipapakita ni B-Boy na hindi siya ang pinakamagaling sa grupo. Kumbaga, sapat lang ang kanyang ipapakita na kakayahan. Samantala habang abala ang lahat, ay pasimpleng umiba ng direksyon itong si B-Boy. Inabangan niya ang mga paparating na sundalo na tumatakbo. Hinihila ni B-Boy ang sundalo at agad nilalapas sa dilim. 9:00 ng gabi
ang oras ng pagbalik nila sa kampo. Binibilangan din ang bawat isa sa oras ng pagbabalik nito. Dumating na ang itinakdang oras. 8 sundalo pa ang kanilang hinihintay. Hanggang sa nagalit na ang commander at inakalang nagpapahinga lang ang mga ito. Nagbigay pa ng 15 minutong palugit ang commander pero hindi na talaga bumalik pa ang 8 sundalo. Pagsapit ng kalahating oras ay nagdesisyon na ito na hanapin ang hinihinalang nawawalang mga sundalo. Hindi talaga iyon basta-basta matatagpuan dahil gumawa ng hukay si Biboy at doon niya itinapon ang katawan ng mga sundalo at tinakpan ng mga tangkay at dahon. Inabot pa ng 3 araw bago natagpuan ang mga bangkay. Kung hindi pa ito nangamoy ay hindi pa nila matatagpuan. Kahindik-hindik ang sinapit ng mga bangkay dahil wala na itong mga puso at atay nang matagpuan nila. Wala nang iba pang sinisi ang commander kundi ang mga aswang ang may kagagawan. Matapos mailibing ng maayos ang mga bangkay, ay nagkaroon ng pagpupulong at pinagplanuhan ang paghahanda ng mga pangontra at panlaban sa mga aswang. Ipinatigil na rin ang pagsasagawa ng aktibidad pagsapit ng dilim sa labas ng kampo. Naglagay din sila ng mga patibong. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat ay kasama lang nila ang hinahanap nilang aswang. Napapangisi na lamang si Biboy dahil sa mga mabababang uri ng nilalang na kinabibilangan niya. Ipapalasap niya sa mga ito ang kalupitang sinapit ng kanyang angkan, lalong-lalo na ang nangyari sa kanyang ina. Makalipas ang ilang araw ay muli na namang aatake ang gabunan. May 2 grupo na nasa malawak na bakuran ng kampo. Nililimitahan na kasi ang panggabing aktibidad. Ngunit walang makakapigil sa gabunan na gawin ang kanyang binabalak. Marahang bumangon si Biboy at lumabas ito ng silid. Upang makasigurado ay nag-orasyon siya na magiging sobrang himbing ng pagkakatulog ng kanyang mga kagrupo sa iisang silid. Habang pumapalibot sa pagkakaupo ang bawat grupo sa gitna ng apoy, ay may biglang umatake sa isang pangkat. May lumapag at agad na nadagit ang 2. Tumakbo ng mabilis ang nilalang at tumalon sa bakod papalabas. Agad nagpulasan ang mga sundalong natira at nag-uunahang makapasok sa gusali. Binalot ng takot ang gabing iyon habang abala ang mga opisyal ay pasimpleng bumalik ng silid itong si Biboy at tinanggal ang orasyon. Isa-isa na ring nagising ang mga kasama sa grupo ngunit si Biboy ay nagkunwaring tulog pa at ginigising na lang siya ng kasama. May 2 nalagas na naman na nagdulot sa iilang baguhang sundalo na titiwalag na sa samahan dahil sa tindi ng takot, lalong-lalo na sa mga nakasaksi sa pangyayari. Pagsapit ng umaga, may 5 baguhang sundalo ang nagboluntaryong lalabas na sa kampo. Nagalit ang opisyal dahil nalagasan na nga sila ay may aalis pa. Bago pinalabas ang mga ito, ay nakatikim ito ng suntok mula sa opisyal. "Mga walang silbi,
Mas iniisip pa ang sarili kaysa maglingkod sa bayan. Mga walang bayag. Galit na litanya ng opisyal habang nakahanay ang lahat. Dahil sa pangyayari ay suspindido muna ang pagsasanay sa araw na iyon. Naging pabor ito para kay B-Boy. Nagmadaling tumakas si B-Boy upang mahabol pa ang mga lumabas na mga individual. Naabutan niya ang dalawang dating kasamahan na mabilis binabaybay ang daan palabas ng kampo. Sa anyong gabunan ay hinarang ito ni B-Boy. Humahalakhak pa ang gabunan habang mabilis na tumakbo ang dalawang kalalakihan. Pinaglaruan muna ni B-Boy ang mga ito bago hinuli at isinabit sa puno na nakatarak ang katawan. Sinugod naman ni B-Boy ang tatlo pa. Kinahapunan, habang nagroronda ang iilang sundalo, ay bumulaga sa kanila ang 5 kalalakihan na nakasabit sa itaas ng puno at wala ng mga buhay. Malungkot naman na ibinalita ng mga ito sa kanilang opisyal ang sinapit ng 5 kalalakihan. Nagbigay naman ito ng takot sa mga sundalong nag-iisip na rin na tumiwalag na. Napagtanto nila na kung mananatili man sila o aalis, ay wala silang takas sa nilalang na umaatake. Halos mabaliw na ang kanilang opisyal kung papaano na naman ito iuulat sa nakakataas. Naging sunod-sunod na ang patayan. Hindi naman kasi pwedeng ilagay sa ulat na inatake sila ng mga aswang dahil siguradong pagtatawanan lamang sila ng mga nakakataas. Panay pagmumura na ang laging sambit ng kanilang opisyal. At dahil dito, nagpasya na ang opisyal na kitain ang albularyong si Jayco. Isa rin kasi ang opisyal na umatake sa mga gabunan noon. Inakala niyang wala ng aswang sa lugar, ngunit meron pa pala. Maaga pa sa sikat ng araw ay umalis na ang opisyal kasama ang 10 sundalo papunta kay Jayco. Ngunit hindi ito hahayaan ni B-Boy dahil tiyak maaamoy siya ng matandang albularyo. Nakahanay ang 11 sundalo na naglalakad sa gitna ng gubat. Nang biglang sinunggaban ni B-Boy ang nasa pinakahuling linya. Ni wala man lang nakapansin sa pagkawala nito. Makalipas ang ilang minuto ay sinunod naman ni B-Boy ang sundalong nasa huli hanggang sa may isang bangkay ng sundalo ang bumagsak mismo sa tapat ng opisyal at huli na nilang napagtanto na kasamahan pala nila ang nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Maya-maya pa ay isang bangkay na naman ang bumagsak at agad na nila itong nakilala. Ang dalawang iyon ay ang nasa huling linya sa hanay. Dahil sa pag-ataking iyon ay nagdesisyon na ang opisyal na bumalik na lamang sa kampo. Tiyak na isa-isa silang mamamatay kapag magpapatuloy pa sa kanilang paglalakbay. Nanginginig na sa galit ang opisyal habang si B-Boy ay gusto nang humalakhak sa labis na tuwa. Patuloy pa rin sa pagkukunwari itong si B-Boy. Bagkus, sa usapan nila sa silid ay nagpahiwatig na rin itong si B-Boy na natatakot na ito at nais nang umuwi sa kanyang pamilya. Dumating ang kabilugan ng buwan. Ito ang panahon kung saan
Pinakamalakas ang mga aswang. Mas matindi rin ang pangangailangan nila sa laman ng tao. Kaya itong si Biboy ay gumagalaw na ang bituka at nangangailangan na ng pagkain. Hating gabi, lumabas ang gabunan sa silid. Nasipat niya ang iilang sundalo na rumoronda sa paligid ng kampo. Gumagalaw ang ulo at bumibilis na ang paghinga ng gabunan. Nagtungo ito sa madilim na bahagi, bandang likod ng kampo. Nakatitig siya sa isang sundalo na nagyoyosi pa habang palakad-lakad ng mabagal sa bakuran. Nang masipat niya na nasa malayong bahagi ang iba pang sundalo, ay mahinang tinawag ni Biboy ang sundalo upang makasindi ito ng sigarilyo. "Oy, amante, bawal sa inyong paninigarilyo. At bakit ka lumabas ng silid?" Pagsita sa kanya ng sundalo. Biglang hinila ni Biboy ang sundalo at kinagat ito sa leeg. Sinipsip nito ang pulang likido na katawan ng sundalo. Hanggang sa naubos na ang lakas nito at natuyot na lamang. Winakwak ng gabunan ang dibdib ng lalaki at kinuha ang atay at puso. Nagpakasasa ang aswang sa paglantak ng sariwang laman. Kinabukasan ay natagpuan na lamang ang bangkay ng sundalo na nakabulagta sa gilid ng gusali. Ni wala man lang nakapansin sa pag-atake ng aswang. Hindi na nakaimik ang opisyal sa kanyang nakita. Ang nooy galit ay napalitan na ng matinding takot. Naiisip na rin niya na baka siya na ang isusunod. Hindi na alam ng mga sundalo kung lalabas o mananatili pa ba sila sa kampo. Dahil ang totoo, wala na silang mapagpipilian. Samantala, hindi naman maganda ang kutob ni Diego sa pananahimik ng mga gabunan. Napaka-imposibleng hindi ito gagante. Ilang buwan na rin kasi na walang pagpaparamdam ang mga aswang sa lugar. May kalayuan din kasi ang bahay nito sa kampo. Kaya wala siyang balita sa mga sundalo. Habang nag-iisip ang matanda, ay bigla itong kinabahan. Wala na rin kasi silang nakikitang mga sundalo na rumoronda. Dahil sa hindi mapakali ang matanda, ay inutusan niya ang pamangkin na alamin ang kalagayan ng mga sundalo at kung bakit hindi na ito umaaligid sa bayan. Nakahiwalay ang bahay ng angkan ni Diego sa sentro ng baryo. 6 na magkakapit bahay na purong kamag-anak ng albularyo. Napapagitnaan ng mga bahay ang daanan. Bali, 3 bahay sa magkabilaan ng daanan. Puno rin ng mga pangontra sa aswang ang kabahayan, pati na ang kapaligiran nito. Kaya hirap itong pasukin ng mga aswang. Gayunpaman, nagtungo na ang pamangkin na si Marco sa kampo ng mga sundalo. Nakasakay ito sa kabayo. Agad siyang tinutukan ng baril nang marating niya ang labasan ng kampo. Bumaba at nagtaas ng kamay itong si Marco. "Ako po si Marco, pamangkin ni Tatang Diego. Pinapapunta po ako dito upang alamin ang inyong kalagayan." Bungad dito ng binata. Nang marinig ito ng 2 sundalo ay agad nilang pinatuloy ang binata. Nang malaman ng opisyal, ay nagmadali rin itong lumabas at hinarap ang binata. Laking tuwa nito dahil sa wakas, malalaman na ng albularyo ang nangyayari sa kampo. Hindi na nag-atubili pa ang opisyal at agad inilahad sa binata
ang mga nangyayari at kinakailangan nila ang tulong ng matanda sa lalong madaling panahon. Samantala, nagising si Biboy sa narinig na yabag ng kabayong tumatakbo papalayo. Suspindido na naman kasi ang pagsasanay dahil sa insidente. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa ng mga baguhang kaanib at ang pagtulog ang pinakamasarap gawin para kay Biboy sa mga oras na iyon. Lalong-lalo na ay busog na busog siya sa kanyang nilantakan kinagabihan. Bumangon ang gabunan at lumabas ng silid. Nadatnan niya sa labas ang mga kasamahan na tila masayang-masaya ito. Pare, anong meron? Bakit ang sasaya ninyo? Pagtatakang tanong dito ni Biboy. Naku pare, ligtas na tayo. Nandito kanina ang pamangkin ng albularyo. May makakaalam na rin sa nangyayari sa atin. Masayang tugon dito ng kasama. Pilit ang pagngiti ni Biboy dahil mapupurnada na ang kanyang plano. At malamang mauhuli na ito ni Diego. Nais sanang lumabas ni Biboy upang sundan ang nakasakay sa kabayo, ngunit hindi na ito nakatakas sa kasiyahan ng mga sundalo. Lalo pa at nagpainom ang kanilang opisyal. Hayop ka, Diego. Sambit ni Biboy sa kanyang sarili. Wala nang nagawa si Biboy kundi makisaya na lamang sa mga kasama habang tinitingnan ang mga sundalo. Naisip ng gabunan na tapusin ang kahibangan ng mga ito sa mismong oras na iyon. Samantala, naririnig na ni Diego ang paparating na kabayo. Kaya agad itong lumabas ng bahay at naghintay sa bakuran. Sa ibinalita ni Marco ay kahit hindi pa ito tapos sa kanyang pagsasalita, ay agad nang naghanda ang matanda at umalis gamit ang kabayo ng kanyang pamangkin. Hindi na talaga mapalagay ang loob ng albularyo, kaya mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo sa kabayo. Agad itong bumaba pagdating niya sa labasan ng kampo. Subalit walang nakabantay dito. Kumatok ng malakas ang matanda. Ngunit tila napakatahimik sa loob. Kaya wala na itong pagpipilian pa, kundi sirain ang tarangkahan ng labasan. Marahang naglakad ang albularyo habang pinakikiramdaman ng maigi ang paligid. Napakatahimik at nakakapagtaka kung bakit wala ni isang sundalo ang nasa paligid. Papalapit na sa gusali si Diego at marahang binuksan ang pinto. Dito na tumambad sa albularyo ang napakaraming bangkay na nasa bulwagan ng gusali. Nagkalat ang mga dugo sa sahig nito, dingding at kisame. May mga sundalong nakasabit sa bintana, sa hagdan at ang karamihan ay nasa sahig at naliligo sa sariling dugo. Ubos ang lahat at walang natirang buhay. Nanlumo na lamang si Diego sa kanyang nasilayan. Diyos ko po, sinong may kagagawa nito? Paghihinagpis dito ng matanda. Ilang saglit pa ay nilibot niya ang buong gusali. Nagbabaka sakali na may buhay pa kahit isa. Ngunit bigo lamang ito at napagpasyahan na lamang na lisanin ang lugar. Kailangan niya itong may ulat sa bayan nang biglang may narinig siyang boses na humihingi ng tulong. Dito niya natagpuan ang isang sundalo na nasa kusina ng kampo. Nakasandal sa dingding at wakwak na ang tiyan nito.
Sa itsura ng lalaki ay hindi na ito magtatagal. Inilapit ni Diego ang tenga sa lalaki dahil may sinasambit ito sa mahinang tono. Biboy Amante. Ito ang manghuling kataga ng lalaki bago malagutan ng hininga. Gumuhit sa pagkatao ni Diego ang galit dahil kilala niya ang taong binanggit ng sundalo. Lumabas ang albularyo at agad nagpunta ng bayan upang iulat sa kinauukulan ang karumal-dumal na pangyayari. Samantala, hindi mapigil ni Biboy ang humalakhak habang papauwi na ito sa kanilang pugad. Walang kalaban-laban ang mga sundalo sa kanyang mga atake. Sa wakas ay napaghiganti niya na rin ang mga kalahi. Ngunit may natira pa, si Diego at ang angka nito. Humayo ang gabunan at nagdala ng magandang balita sa kanyang angkan na lubos naman na ikinatuwa ng kanyang ama. Sa wakas anak, naipaghiganti rin natin ang ating angkan. Ibinalik mo sa kanila ang ginawa ng mga mabababang uri sa ating lahi. Nagagalak na wika ng kanyang ama. Oho itay, pero buhay pa si Diego at siya naman ang isusunod ko. Gigil na wika dito ni Biboy. Dahil sa tagumpay ni Biboy ay nagpapiking ang kanyang ama at binagdiwang nila sa gabing iyon ang simula ng kanilang tagumpay laban sa mga tao. Nais ng kanyang ama na masakop ang buong kantilan. Dahil para sa kanya, hindi pwedeng makihati ang mga tao sa mundo. Ang mga mabababang uri gaya ng tao ay isa lamang alipin at pagkain para sa mga aswang. Dahil mas higit silang makapangyarihan. Iyon ang paniniwala ng kanyang ama at ng iba pang mga gabunan. Ayaw na nilang magtago sa dilim kapag may digmaan ang mga tao. Pati sila ay nadadamay. Animoy mga daga na nagsipagtago sa lungga. Kaya oras na upang lumabas sa mundo at tuluyang maghari sa ibabaw ng kalupaan. Samantala, pinulong ni Diego ang buong angkan. Sa bawat pamilya ay may isang antingero. Kailangan nilang paghandaan ang muling pananalasa ng mga gabunan. Sina Romel, Augusto, Nato, Pedro, Gabriel at si Diego ang mandirigma sa kanilang angkan. At ang mga natira ay may malawak din na kaalaman sa panlaban sa mga aswang. Sa gabi ng pagsalakay sa kampo ay nag-umpisa din ang matinding pagbabantay nila sa lugar. Salitan sila sa pagbabantay tuwing gabi. Simula 5:00 ng hapon ay nagpapausok na ito ng balat ng niyog hanggang umaga. Hindi rin dapat mawala ng apoy sa gitna ng kabahayan. Sa tindi ng proteksyon ay mahihirapan talagang pasukin ang kanilang angkan. Nilagyan na rin nila ng kabuang bakod ang 6 na kabahayan. Mga itak, sibat at pana ay nakahanda na. Kahit hindi man antingero ang ibang kalalakihan sa angkan, ay bihasa naman ito sa pakikidigma. Kahit ang mga babae ay marunong din lumaban. Sa pag-edad pa lang ng 10 ay sinanay na ni Diego ang mga kabataan sa kanyang angkan ng pakikipaglaban. At nais rin niya na magtangan ang mga ito ng mutya kapag
ipinagkaloob ng kalikasan. Sa kanilang pamilya ay tanging si Diego lamang ang manggagamot at ang 5 antingero ay pawang sanay sa pisikal na labanan. Kaya masasabing aswang laban sa antingero ang namamagitan sa 2 lahi. Samantala, sa pugad ng mga gabunan, masaya ang lahat dahil sa pagdiriwang. May 3 tao rin silang bihag na nakatali sa gitna. Iaalay nila iyon para sa mga batang gabunan. Hayok na hayok ang mga ito sa dugo at laman loob ng tao. Naglalaway at umaangil. Hindi na makapaghihintay na lapain ang mga bihag. Hanggang sa hinayaan na ang 10 batang gabunan na pagtulong-tulungan lapain ang 3 bihag. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng mga bihag habang unti-unting nararanasan ang kamatayan. Hindi naman magkanda-ugaga ang mga batang gabunan sa pagsipsip ng dugo hanggang sa pinagkakalmot na ang dibdib ng mga bihag at dinukot ang mga laman loob at pinagpiestahang lantakan. Tuwang-tuwa namang nanonood ang mga nakakatandang gabunan sa bagsik at bangis ng mga bagong sibol na mga kalahi. Sa gitna ng kasiyahan ay lumapit kay Biboy ang isa sa mga tagamasid. Inilahad nito na may mga grupo ng mga tao na nagsasagawa ng pagtotroso. May 2 milya mula sa kanilang kinaroroonan. Isang gawain na lubhang ikinagagalit ng mga gabunan. Malaking pakinabang kasi para sa kanila ang malalaking puno upang maging tirahan o pagkukublian. Napangisi naman ang gabunan dahil may mga magiging pagkain na naman sila. Kinabukasan ng gabi, kasama ang 3 gabunan, ay tinungo nila ang lugar kung saan naroon ang mga nagtotroso. Tinatayang nasa 15 katao ang mga nagsasagawa sa pagputol ng malalaking puno. Walang awang nilapastangan ng mga ito ang kagubatan sa bawat puno na napuputol ay tumitindi ang panggigigil ni Biboy sa galit. Sa kanyang hudyat ay inatake nila ang mga tao. Walang awa rin nilang nilapa ang mga ito. May inihagis pa sa malalaking sasakyan. May inihagis rin sa ere at nagkalasog-lasog ang katawan. Wala ring silbi ang mga baril ng mga ito dahil sinalubong lang ito ni Biboy sa anyong aswang. Animoy bakal ang katawan ng gabunan sa tindi ng kunat at kabal nito. Nag-iwan sila ng 10 kataong buhay. Itinali at pinalakad patungo sa kanilang pugad. Nagsilabasan naman ang iba pang gabunan at naglalaway na sa pagnanasang makakatikim na naman ng sariwang dugo at laman. At muling nagpiesta ang mga gabunan. Nang matapos ang kasiyahan ng mga aswang, ay lumapit kay Biboy ang isang tagamasid. Ayon dito, lubos raw na pinaghahandaan ng angkan ni Diego ang pagsalakay ng mga gabunan sa kanilang teritoryo. Aminado rin ang tagamasid na sadyang mahirap pasukin ang lugar ng albularyo. Hindi naman nagustuhan ni Biboy ang inulat ng tagamasid. Samantala, sina Diego naman ay hindi na nagugustuhan ang ginagawang paghahanda dahil wala pa ring paramdam ang mga kalaban. Kaya inutusan na ni Diego sina Romel at Augusto na hanapin ang pugad ng mga gabunan. At ang natirang 3 antingero ay pinakalat niya sa gubat upang maghanap ng senyales ng mga gabunan.
Bago gumabi ay bumalik si Nato. Ayon sa kanya, may mga bangkay siyang natagpuan sa lugar na pinagtotrosohan at tiyak kagagawan iyon ng mga gabunan. Samantala, sina Romel at Augusto ay hindi pa bumabalik. Nakatagpo kasi sila ng mga bakas ng mga aswang. Maigi nila itong sinundan. Mga patak ng dugo sa damuhan. May mga nahawing bahagi rin ng talahiban hanggang dinala sila nito sa pugad ng mga gabunan. Nakadapa ang dalawa sa damuhan at pinagbasdan ang galaw ng mga aswang. Ang mga bahay nito ay nakadikit sa puno. Gawa sa baging ang buong bahay na animoy, kulungan at iba pa ay nakapatong sa malalaking sanga. Gumapang pa ang dalawa hanggang sa malaking bato. Dito sila nagkubli habang nag-uusap ng mahina ay bigla nilang naramdaman ang mahinang paghinga ng isang nilalang. Paglingon nila ay nakatayo na ang gabunan sa kanilang likuran. May hawak itong malaking sanga ng kahoy at inihampas kay Romel. Agad tumilapon ang antingero at sinunod namang hinampas itong si Augusto. Ngunit nakailag ito at gumante ng sapak sa gabunan. Bahagya itong napaatras at sumigaw. Sa sigaw ng aswang ay naalarma agad ang mga kasamahan nito at pinuntahan ang lokasyon. Romel, tara na. Hindi natin sila kakayanin. Sambit dito ni Augusto. Imbis na tumakbo palayo ay sumugod si Romel sa gabunan at nagpangbuno sila. Ilang saglit pa ay napalibutan na sila ng mga gabunan. Nakatayo ang dalawa habang nakapalibot ang mga gabunan na naglalaway at umaatungal. Ang lakas ng loob niyong puntahan ng teritoryo namin. Wika dito ni Biboy. Inalam ng gabunan kung mga kalahi ba sila ni Diego. Mariing tumanggi naman ang dalawa. Papalapit na ang mga aswang. Lumiliit na ang bilog sa pagitan ng magkalaban. Nagpalit na rin ng anyo bilang aswang ang mga kalaban. Hawak na rin nila ang mga sandatang itak. Sabay-sabay sumugod ang mga gabunan at sinalubong naman nila ito ng walang patid na taga. Noong una ay umaayon sa dalawa ang pagkakataon. Ngunit nang sumugod na ang mga nakakatandang gabunan, ay doon na sila na pangibabawan. Ilang beses na rin silang tumilapon, ngunit hindi pa rin sila nagpapatinag. Habang abala si Romel sa pakikipaglaban, ay inabangan niya naman si Biboy mula sa likuran hanggang sa tumarak ang mga matatalas na kuko ni Biboy sa likod ni Romel na agad nitong ikinabagsak. Augusto, tumakas ka na. Sigaw dito ni Romel. Inundayan ulit ni Biboy ng saksak ang binata sa likuran. Napapasigaw na lamang si Augusto at walang tigil naman si Biboy sa pagbaon ng kanyang mga kuko sa katawan ni Romel. Nagpakawala ng tigal po si Romel bilang panghuli nitong lakas. Tumilapon ang mga gabunan pati si Biboy. Tumitig ang binata kay Augusto at ngumiti ito hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Pagkakataon naman iyon ni Augusto na tumakas. Masakit man ngunit iyon din naman ang kagustuhan ni Romel. Sa galit ni Biboy ay lumundag ito at doon mismo lumapag sa katawan ni Romel.
at agad hinila ni B-Boy ang ulo ni Romel at humiwalay ito sa katawan. Habang tumatakas ay hindi mapigilan ni Augusto na maiyak dahil sa sinapit ng kanyang pinsang si Romel. Patuloy naman sa pagsunod sa kanya ang mga gabunan, kaya panay bato rin siya ng tigalpo sa likod hanggang sa madapa ang antingero. Tumalon ang isang gabunan upang daganan siya, ngunit may pumalo sa gabunan at agad natapyas ang tagiliran nito at tumilapon. Si Diego na may hawak ng buntot pagi ang tumambad kay Augusto. Lumabas din mula sa dilim sina Nato at Pedro na sinugod ang mga gabunan. Hirap na ang isang gabunan dahil sa malaking laman ang natanggal sa kanyang tagiliran dahil sa pagpalo ni Diego. Bago pa man ito makatayo ay muling pinalo ni Diego hanggang sa bumagsak ito. Tuluyan na sana ni Diego ngunit biglang sumingit si Augusto at walang tigil na pinagsasapak niya ang gabunan habang umiiyak. Kitang-kita ni Diego ang labis na galit sa mukha ng antingero. Itigil mo na yan, Augusto. Hindi na rin magtatagal ang demonyong yan. Bakit ba gigil na gigil ka? Takang tanong dito ng matanda. Pinatay nila si Romel. Uubusin ko ang mga demonyong yan. Sambit dito ni Augusto. Napadilat na lang sa pagkabigla si Diego. Wala na si Romel. Ilang segundo ring natigilan ang dalawa. Habang nakaupo sa lupa itong si Augusto na umiiyak. Sa pagbalik ng wisyo ni Diego ay pinuntahan niya ang dalawang kasama na nakikipagbakbakan pa sa mga aswang. Doon ibinuhos ng matanda ang kanyang galit. Wala ang awa niyang binugbog, tinigalpo at pinagpapalo ng latigong pagi hanggang sa malipol na nila ang mga kalaban. Inilahad na rin niya sa dalawa ang nangyari kay Romel. Parehong napaupo sa lupa ang dalawang pinsan ni Romel. Ano na ang ginagawa natin dito, Tatang? Lusubin na natin sila. Galit na wika ni Pedro. Ako man din ay iyon ang nais ko. Subalit kailangan hindi tayo magpadalos-dalos. Tugon dito ni Diego. Habang nababagot na si B-Boy sa paghihintay sa pagbabalik ng mga gabunan dala ang antingero na nakatakas. Ngunit wala ni isang bumalik. Kaya naman nagpasya ang gabunan na siya na ang susunod sa mga ito. Subalit, ang nadatnan ni B-Boy ay mga bakas na lamang ng kanyang kalahi. Napatay man nila ang isang antingero. Marami namang gabunan ang kapalit. Wala nang magawa pa si B-Boy kundi ang pagnanasang makapaghiganti sa angkan ni Diego. Samantala, malungkot na bumalik ang antingero at labis na dinamdam ng ina ni Romel ang nangyari dito. Humingi naman ng tawad si Augusto sa nangyari. Nagsakripisyo si Romel para sa pinsan. Nagluksa ang buong angkan sa pagkamatay ni Romel, pero mas tumindi ang lungkot at paghihinagpis dahil walang bangkay ng kaanak ang paglalamayan. Nagtirik na lamang ng kandila ang ina sa kwarto ng anak at nagpadasal ito kinabukasan. Sinunod pa rin nila ang tradisyon kahit walang pinaglalamayan. Taglay ni Romel ang mutya ng ipo-ipo, ngunit kamakailan lamang niya ito nakuha. Nanghihinayang naman si Diego dahil si Romel sana ang pinakamalakas sa 5 magpipinsan pag nagkataon. Kaso,
maagang kinuha ang binata sa edad na 22. May bahid din ng pagsisisi itong si Diego dahil siya ang nag-utos sa binata. Gayunpaman ay wala na silang magagawa kundi ipagpatuloy ang buhay at paghandaan ang digmaan laban sa mga gabunan. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan naman ni Biboy na muling naghahanap ng mga bagong kaanib ang mga sundalo sa kampo doon sa bayan. Mas malaki at mas maraming sundalo. Gumuhit ang ngiti sa labi ng gabunan dahil doon na naman siya maghahasik ng lagim. Dahil sa desperado na ang mga opisyal, kahit sino na lang ang kinuha nila basta nasa tamang edad at buo ang loob na maging isang sundalo. At isa na doon, itong si Biboy na nagkunwari pang magsasaka at sanay sa mabibigat na bagay at pamilyar ito sa lugar. May mga iilang kakilala rin si Biboy na sumali, ngunit isang ordinaryo na tao ang pagkakakilala nila kay Biboy. Pasimpleng tiningnan ni Biboy ang mga bagong kaanib. Sino kaya sa mga ito ang uunahin niya? Pangiti-ngiti pa ang gabunan sa mga kasama. Pinapasok ang mga bagong kaanib sa isang silid upang pulungin. Tumayo sa harapan ang opisyal at nagbigay ng maikling talumpati. At dahil nga sa nakaraang pangyayari at kahit wala man ito sa alituntunin ng sundalo, naniniwala naman ang opisyal na hindi ordinaryong pag-atake ang naganap sa kabilang kampo. Kaya inimbitahan nila ang noong kasangga ng mga sundalo sa labanang kontra aswang. Walang iba kundi si Diego. Agad nanlaki ang mga mata ni Biboy nang marinig nito ang pangalan ni Diego. Pilit na iniiwas ni Biboy ang kanyang sarili sa albularyo at sa gitna ng pagsasalita ni Diego ay natigilan ito. Isang masamang presensya ang naramdaman ni Diego. Muling ipinagpatuloy nito ang pagsasalita tungkol sa aswang, habang pasimpleng iniisa-isa ng tingin ang mga sundalo sa loob ng malaking silid. Makalipas ang ilang minuto ay nagtagpo na ang paningin nila ni Biboy. Agad nag-usal ng tigalpo si Diego. At bago pa ito maibato kay Biboy, ay agad lumundag ang gabunan at dumikit ito sa kisame. Laking gulat ng mga nasa loob. Mabilis na gumapang si Biboy patungo sa pinto. Akmang papalabas na ito ay tumama sa kanya ang tigalpo ni Diego. Tumilapon sa labas at napasubsob sa lupa itong si Biboy. Mabilis itong tumayo at kahit ang mga sundalo sa labas ay nagtaka rin sa nangyayari. Sa paglabas ni Diego ng silid ay nakatalon na sa bakod ang gabunan at tuluyan na itong nakatakas. Dahil sa pangyayari ay inilahad ni Diego na maaaring ganito rin ang ginawa noon ni Biboy sa kabilang kampo. Inamin ng matanda na isang aswang itong si Biboy. Isa ito sa mga gabunang nakatakas noon. Inabisuhan naman niya ang mga opisyal na hindi basta-basta kukuha ng mga bagong kaanib. Maaari nila itong pakainin ng asin upang malaman kung tao ba o isang aswang. Dahil sa nalaman ng mga opisyal ay naging alerto na ang mga ito. Tama nga ang binanggit ng naghihingalong sundalo sa kabilang kampo
na si Biboy nga ang may gawa ng pamamaslang. Nabisto na si Biboy sa kanyang gawain. Balak kasi niya na ubusin muna ang mga sundalo dahil baka gagamitin na naman ito ni Diego upang lusubin ang kanilang lungga. Kaya inabisuhan niya na ang mga kasama na maghanda sa posibleng paglusob ni Diego at ng mga sundalo. At hindi nga nagkamali si Biboy dahil nakikipagpulong ang albularyo sa mga opisyal ng sundalo sa bayan. Inilahad niya na dito ang tagumpay noon sa pagkakaisa ng mga sundalo at antingero laban sa mga gabunan. Maiging nag-usap naman ang mga opisyal sa isang silid habang naghihintay sa labas. Itong si Diego. Kung gagawin niya ulit ang kaparehang paglusob noon, baka malaki ang tsansang mananalo sila ulit. Ipinagdarasal niya na sasang-ayon ang mga opisyal sa kanyang plano. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang mga opisyal at kinausap siya ng mas nakakataas sa mga ito. Tatang Diego, gaano kasigurado na magtatagumpay muli ang plano kung ito'y nagawa na dati? Posibleng napaghandaan na ito ng sinasabi mong mga gabunan? Maiging tanong ng opisyal. Nandoon na ako, Ginoo, sa posibleng yan, pero mas palalakasin ko pa ang pag-atake ng mga sundalo. Tugon dito ng matanda. Ipinaliwanag din ni Diego na may 4 na antingero ang dedepensa sa mga sundalo at sila ay sa pangunahing atake lamang at maaari na silang umatras at bumalik na sa kampo. Dahil sa pangakong may babalik ng buhay ang lahat ng sundalong sasama sa kanila, ay pumayag na ang opisyal. Ngunit nangamba ito sa posibilidad na malagasan na naman sila at papaano nila ito maipapaliwanag sa pamahalaan. Bakit pa kasi may mga umiiral na ganyang nilalang? Naiiritang wika ng opisyal. Sa darating na 2 araw, ang planong paglusob nila sa pugad ng mga gabunan. Samantala, sa pugad ng mga gabunan ay nagkaroon sila ng argumento. Hati ang saloobin ng mga ito. Sa panig ng ama ni Biboy ay mas pipiliin nila ang tumakas at maghanap muli ng panibagong lugar na malayo sa angkan ng albularyo. At sa panig naman ni Biboy ay nais na nitong wakasan ang buong angkan ng albularyong si Diego dahil ito lagi ang pumipigil sa kanilang hangarin. Ama, nasaan na ba ang prinsipyo nyo na panahon na upang tayo na ang maghari sa kalupaan? Naduduwag na yata kayo bilang punong gabunan. Nakakahiya ka. Galit na wika dito ni Biboy. Lapastangan ka. Iniisip ko lang ang kapakanan ng ating lahi. Masyado na tayong nabawasan. Samantalang sila, iisa lang ang nabawas. Kung naging maingat ka lang sa misyon mo, ay hindi ganito ang kalagayan natin ngayon. Puro ka kasi yabang. Wala kang utak. Galit na rin na tugon ng kanyang ama. Pumagit na sa kanila ang pinakamatandang gabunan. Nakiusap ito na dapat silang magkasundo dahil anumang oras ay lulusob na ang mga antingero. Para sa akin, dapat magkaroon na tayo ng kasunduan sa pagitan ng mga gabunan at antingero. Maaari tayong mamuhay ng payapa bilang aswang at tao. Sambit dito ng matandang gabunan. Labis naman na kinainis iyon ng punong gabunan. Kahit kailan, hindi pwedeng magsama ang aswang at tao
Parang langis at tubig, lupa at langit. Napaka-imposible. Halos magdamag na nagpulong ang mga gabunang kung tatakas ba o lalaban. Muling binigyan ng ikalawang pagkakataon ng punong gabunan si Biboy. At nangako naman ito na sa pagkakataong ito ay ang mga lahing gabunan na ang mananalo. Ama, kung magiging katulad ito sa dati, tumakas na kayo agad. Ako ang dahilan kung bakit tayo nakilala ni Diego. Kaya ako rin ang tatapos nito. Seryosong wika dito ni Biboy. Ilang taon na ang nakaraan ng unang nagtagpo ang landas ni Biboy at Diego. Maraming henerasyon na ang nagdaan na malayang nakakapaglakbay ang mga gabunan sa buong isla ng Mindanao. Minsan pa nga ay nakikianib sila sa mga tao para sa laban kontra mananakop. Hindi na bago ang kwentong pagkakaisa ng mga aswang at tao para sa iisang layunin, hanggang sa pagiging kampante ni Biboy. Nilapa niya ang isa sa kamag-anak ni Diego na isang buntis. Hindi niya inakala na ang albularyo ay isa din palang mandirigma. Kaya laging tumatakas si Biboy kay Diego dahil hawak ng albularyo ang batong itim, isang trabungko ng sinaunang aswang. Ginagamit ito mismo ng pinuno ng mga aswang para sa kapwa aswang na sumusuway at kumakalaban sa kanya. Ang sino man ang may hawak nito ay kayang-kayang paralisahin ang anumang nilalang ng dilim na nais nito. Nang inilabas ito ni Diego sa unang beses na sagupaan nila ni Biboy, ay labis na nanghina si Biboy at nagulat. Mabuti na lang ay may isang gabunan na nagligtas sa kanya, at iyon ang nagsakripisyo upang makatakas siya. Sumapit na ang araw ng paglusob. Sa pagkakataong ito ay 2:00 ng hapon ginawa ang paglusob. Malaking pabor ito sa panig ng kanan dahil oras ng kahinaan ng mga gabunan ang araw. Nakakapagpalit pa rin naman sila ng anyo, ngunit higit na mas malakas sila tuwing gabi. Lalo na kapag nariyan ang presensya ng buwan. Kahit papaano ay naging handa naman ang panig ng kaliwa sa digmaan. Alam nila na tatablan na sila ng bala dahil sa orasyon ni Diego. Kaya naman may mga nakahandang baluting bakal na ang mga gabunan. Nakuha ito ni Biboy sa dating kampo ng mga sundalo. May mga sibat rin silang panlaban sa bala ng mga sundalo. Nagpakalat na rin sila ng mga taga-Masid ilang milya mula sa kanilang pugad. May mga aswang lipad na rin silang kinuha upang tulungan sila sa digmaan. Walang iba kundi ang mga mandaragit. Ang mga mandaragit ay walang pinipiling oras. Araw man o gabi ay pareho pa rin ang kanilang lakas. Kaya ito ang nakauna sa hanay ng mga mandirigmang aswang. Likas na kasi sa mga mandaragit na gawing alipin kapalit ang sariwang laman ng tao. Wasak ang lahat ng mga puno at halaman habang nadadaanan ng taga-Masid dahil sa pagmamadali nitong makabalik sa pugad. Nasipat niya ang batalyon ng mga sundalo kasama ang mga antingero at itong si Diego na papunta na sa kanilang kinaroroonan. Agad nitong iniulat sa mga nakakatandang gabunan.
Obtuso ka talaga, Diego. Hindi ka marulong lumaban ng patas. Sambit ni B-Boy sa kanyang sarili. Agad nag-utos ang punong gabunan na maghanda ang lahat sa paparating na digmaan. Tumingin ito sa grupo ng mga mandaragit at tumango. Binuka ng mga mandaragit ang malalapad na pakpak bago ito lumipad. Samantala, 1 milya na lang ang tatahakin ng pangkat ni Diego. Handang-handa na ang mga ito sa labanan. Subalit, hindi nila napaghandaan ang mga paparating na mandaragit. Biglang napatigil si Diego sa paglalakad na nasa pinakauna ng pangkat. Sandali, tumigil kayo. Utos ng albularyo. Tumingala ito sa kalangitan at sinipat ng gusto ang nararamdamang paparating. Nanlaki ang mga mata ni Diego dahil sa pulutong ng mga mandaragit ang papalusob sa kanila. Agad nitong hinutusan na magtago ang mga sundalo sa ilalim ng puno upang hindi sila madagit ng mga aswang. Ang iba ay sumuong sa makakapal na damuhan. Mariin din niyang inabisuhan ang mga sundalo na huwag mag-aksaya ng bala. Nakuha na ni Diego ang plano ni B-Boy. Uubusin niya ang bala ng mga sundalo upang hindi na ito makalaban sa kanila. Demonyo ka talaga, B-Boy. Tingnan lang natin kung hanggang saan kakayanin ng mga mandaragit ang gagawin ko. Sambit ng albularyo sa kanyang sarili. Nakahanay na ang mga antingero sa kapatagan at humarap sa paparating na mga mandaragit. At nangyari na nga ang pagbulusok ng mga mandaragit at naganap ang labanan sa pagitan ng mga antingero. Malaking tulong sana kung buhay pa si Romel dahil sa kanyang ipo-ipo. Daig ang mga antingero dahil hindi naman sila makalipad. Mas madali naman para sa mga mandaragit ang umatake mula sa itaas. Tatang, gawin mo na! Sigaw ni Gabriel na may iilang sugat na. Lumabas ang matandang albularyo mula sa mga puno. Nagpakawala ito ng tigalpo at kasunod nito ay inihagis sa ere ang hawak nitong batong itim. Nang masipat ito ng mga mandaragit ay nagtangka itong tumakas ngunit huli na ang lahat dahil sa paglapag ng bato sa lupa ay nagsipagbagsakan din ang mga mandaragit. Lumabas din ang 10 sundalo at pinaulanan ng bala ang mga naparalisang mandaragit. Tinadtad nila ito ng bala. Animoy mga katawan ng puno na nagkabutas-butas ang mga mandaragit sa malalakas na uri ng armas ng mga sundalo. Ubos lahat ang aswang at ipinagbunyi naman ng mga sundalo, habang si Diego ay halos kalahati sa kanyang lakas ang nabawas dahil sa paggamit sa karunungan ng kaliwa. Agad siyang nilapitan ng mga antingero at kinamusta. Ayos lang ako. May oras pa akong magpalakas kahit sa konting panahon. Humayo na tayo. Tugon dito ng matandang albularyo. Samantala, humahangos ang isa pang tagamasid na ibinalita na naubos na ang mga mandaragit. Labis naman itong nagdulot ng kaba kay B-Boy dahil sa tangan ni Diego. Pero nakapagdesisyon na silang lumaban. Buo na rin ang plano niyang pagtakas. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nasipat na nga nila ang mga sundalong nakahanay at nakatutok ang mga
mahabang baril. Nang makalapit na sa sapat na distansya ang mga sundalo, ay pinaputukan na nila ang buong pugad ng mga gabunan. Winasak ng mga sundalo ang tirahan ng mga gabunan. Sumugod na rin ang mga gabunan sa pamamagitan ng mga nagliliparang sibat. Ngunit hinarang ito ni Pedro at Nato sa pamamagitan ng kanilang bilis. Nang masipat ng mga sundalo na nakabaluti ang mga gabunan, ay sa paa at ulo nila ito pinunteriya. Walang tigil ang pagpapaputok ng mga sundalo. Salitan din ito sa pagbaril upang hindi matigil ang pagpapaputok. Habang nagpapalit ng bala ang iba, sumama na ang mukha ni Biboy dahil walang kalaban-laban ang mga gabunan sa mga sundalo. Tumingin naman ito sa kanyang ama at sumenyas na tumakas na. Kasama ang iilang mga matatandang gabunan, ay tumakas na nga ang punong gabunan sa likurang bahagi. Subalit, isang linya ng apoy ang humarang sa kanila at lumitaw si Gabriel na may tangan ng mutya ng San Telmo. Gamit ang tangan ng Bato-Omo ay sinugod ni Augusto ang mga gabunan. Hindi na malaman ni Biboy kung saan ito susugod dahil magkabilaan na ang pag-atake. Umatras na itong si Biboy patungo sa masukal na gubat. Ngunit isang sapak ang sumalubong sa kanya. Tumalsik si Biboy at bumangga sa isang puno. Nang makabangon ay tumambad si Diego sa kanyang harapan na may ilang metrong pagitan. Pagod na ako sa iyo, Biboy. Hindi mo na ako matatakasan. Gigil na wika ng albularyo. Salot ka sa buhay ko, Diego. Babalatan kita ng buhay. Sambit dito ng gabunan. Nagpalit ng anyo itong si Biboy at sumugod na sa albularyo. Sinalag naman ni Diego ng itak ang mga matatalas na kuko ng gabunan. Kasunod nito ay ang pagpalo niya ng latigong pagi. Halos kumalas na ang balikat ng gabunan dahil sa tindi ng tama. Napaatras ito at binuhal ang mga puno sa paligid at ibinato kay Diego. Kitang-kita ng albularyo ang takot sa mga mata ni Biboy. Ano ba ang ikinatatakot mo, demonyo? Sambit dito ni Diego. Nang makita ni Biboy na may binubunot sa bulsa itong si Diego, ay buong lakas itong sumugod at nadaganan niya ang matanda. Humalakhak ang gabunan, ngunit tanging pagngiti ang iginanti ni Diego. Napatingin si Biboy sa kanang kamay ng albularyo na nakalapat sa lupa. Pag-alis nito ay tumambad sa paningin ni Biboy ang batong itim. Napaangil ng malakas ang gabunan. Agad naman itong itinulak ni Diego. Hindi nito may alis sa lupa ang sarili. Nais ko sana na ako ang tatapos sa iyo, Biboy. Pero bibigyan ko ng pagkakataon na ipaghiganti nila ang kanilang kasamahan. Wika ni Diego na tumingin sa likuran ni Biboy. Pilit na lumingon si Biboy at nakita niya ang napakaraming sundalo. Sa hudyat ng opisyal ay tinadtad nila ng bala ang katawan ni Biboy. Sa galit ng mga sundalo ay inubos nito ang mga natitirang bala. Bumagsak ang katawan ni Biboy na hindi na halos makilala sa tindi ng mga tama. Lumapit ang opisyal
at dinampot ang ulo ni Biboy at agad itong ginilitan sa leeg. Hindi pa ito nakontento ay tuluyang pinutol ang ulo ng gabunan. Sa muling pagkakataon ay nagtagumpay ang panig ng kanan sa kabila nang hindi inaasahang karagdagang uri ng kalaban. Umayo ang mga sundalo at umaasang wala ng gabunan na sisibol sa kanilang lugar. Naipaghiganti na rin ng mga antingero ang kanilang pinsan na si Romel at nakahanda pa rin sila sa kahit anumang uri ng nilalang ng dilim. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maging mapagmasid dahil hindi natin alam na ang mismong katabi pala natin ay siya rin ang magpaparanas sa atin ng kagimbal-gimbal na karanasan. Kagaya na lang sa istoryang ipinadala ngayon na karanasan ni Biboy. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway merong kayong natutunan at may napulot kayong aral. Maraming salamat. Okay, so yun. Kamusta muna mga kabaryo? Bali, narinig nyo naman yung kwento natin ngayon, no? Sa mga nakaabot dito, maraming salamat po ulit sa mga nakikinig ng kwento natin sa araw-araw. Komento ko sa kwento ni Biboy, grabe. Hindi ko alam, pansin nyo, para kasing ang nangyari, parang ang naging bida dito, si Biboy, no? Although, gabunan si Biboy, pero alam naman natin na yun nga, yung backstory, okay naman sila. Kumbaga yung grupo ng mga gabunan kasi dati parang nakipagkasundo sa mga tao. Kasi yun nga sabi, di ba? Parang naging kakampi ng gabunan yung mga tao, tapos isa tong si Diego. Yun nga lang, yung ginawa ni Biboy na kinain yung buntis na kamag-anak ni Diego. So, doon na nag-umpisa yung lahat. Grabe. Saka yung napakalakas na batong itim. Pangalawang beses ko na yung nakwento na natatandaan ko dito sa channel natin. Hindi ko alam kung anong uri ito ng bato. Parang ewan ko kung perlas ng kadiliman to, no? Hindi ko matandaan eh. Pero ito lang yan siguro last 2 weeks ago o last week lang. May kwento tayo about yan sa batong itim. Na yun nga, kahit kanan ka tapos hawak mo yan, kumbaga parang rebuelting nangyayari pag binagsak mo sa lupa. Parang yung mga aswang o kung ano man na kaliwa, babagsak din. Diba kasi tanda ko yung last kwento natin yan is sa mangkukulam ginamit yan. Malakas yan, hindi natin alam kung bertud ng aswang yan o wala. Hindi ko ma-explain kung anong uri ng bato yun, pero para sa akin napakalakas, grabe. Saka isipin nyo, grabe rin naman yung ginawa ni Biboy rito. Talagang, syempre anak, namatay yung nanay niya, di ba? Kasi nga, gawa rin ng mga sundalo. Parang ang ginawa niya lang talaga is naghigante. So kahit sino naman, lalo na kung makikita mo mismo yung ginawa sa nanay niya, tinaga sa ulo. So, ang sakit nun bilang anak. Talagang, hindi rin natin masisisi itong si Biboy. Paano ba? Masama naman kasi talaga yung nangyaring laban, no? Parang ang hirap pumanig, no? Parang ako sa kwentong to, wala akong papanigan na parte. Parang ang hirap kasi kaliwa kanan to eh. Pero hindi naman ginawa lang to ni Biboy dahil nga sa gusto niya lang kumbaga gusto niya lang kumain ng laman ng tao. Pero yun nga, dun kasi nag-umpisa sa buntis. So kung hindi nangyari yun, feeling ko matiwasay yung ugnayan ng tao sa kaswang, no? Grabe. Saka yung tatay niya, hindi ko alam kung nakatakas sa kwento kasi nakita niya naman na nilusob sila. So yun lang, hindi ko alam. Wala akong masabi ron. Bali, kayo na bahala magbigay ng opinion natin, kabaryo, kung
paano nyo ba explain tong kwento? Kasi ang hirap eh. Para sa akin, malakas to. Malakas din yung grupo ni Diego. Yun nga lang namatay itong si Romel. Alam naman natin na kung ano yung kakayahan ng mutya ng ipo-ipo, di ba? Kasi may kwento din tayo niyan. Hanapin nyo na lang, mutya ng ipo-ipo. Meron yan dito sa channel natin. So, yun lang naman. Wala na akong gustong sabihin na mahaba pa. Bali, gusto ko na lang i-shoutout yung mga nag-comment dun sa dodong natin kahapon na isang maganda rin kwento na nakakalito. Hindi ko alam. Pero nalito rin ako. So, umpisa natin yung shoutout. Binabati ko yung mga member muna natin. Si Ma'am Arlene. Hindi. Pero pwede. Sige. Mga veterano na yan. Arlene Culsbesa, salamat. Roslyn Dalo Perez, salamat po. Maricel Sumiyaya, yan. Si Ma'am Christine Farado, sabi niya naguluhan daw siya sa storya natin. Parang kontrabida si Dodong. Ayun, ito yung kahapon. Salamat, Ma'am Catherine. Tapos sa mga avid naman natin, Ramonita Verdugo, yon si Nanay Ana. Salamat po, salamat Nay. Abigail Salonga, magandang umaga kabaryo. Pasensya na at nadalang na lang po ako makapag-comment pero lagi naman ako nakikinig. Yon, salamat. Tunax Gaming, Joel De Guzman, salamat boss. Ellen Kiano, na nalilito rin sila, no? Si Charlene Gumansing, salamat po. Nix Kiel Brescia, salamat. Maribel Constantino, salamat po. Binket, no? Binket, salamat. Ginabel Vogador, Hazel Samonte, Maymay Sinita, salamat po. Mary Chris Dumael, Rabino TV Vlog, salamat boss. From the Ilocano Vlog, salamat po sa inyo. Saraw Okomen, yun, salamat from Hong Kong, shoutout sa inyo. Mary Chris Dumael ulit, yan, nauulit eh. Delia Domin, kasi yung comment sunod-sunod. Rhea Galang, salamat po Ma'am Rhea Galang. Maria Cazusa, salamat po. Elsa Constantino, yon. Pinay sa Cyprus, no? Hello sa anak ko sa YouTube. Kay Bire, ingatang salamat na iyo. David, no? From KSA, salamat. Brain Omega, boss, salamat sa iyo. Brenda Canyel, no? Salamat po. Jacas Manso, Joseph Grooms, Edmond Calalo, Ronel Tolosa, salamat. Apple Pie, no? Salamat ma'am. Good day all po, listening from Dubai. Salamat po, Kwentong Barrio. Sa username eh. Tom's Garage, salamat. Happy Sigrani, Maria Majlan, salamat po. Maribel Constantino ulit, yan. Ang dami na pa-comment kay Dodong. Kasi maganda rin yung kwento na yun actually. Cora Hidalgo, salamat ma'am. Willie Andora, Alma Hornales, Amaro Felumina, Monica Enero, Lita Cinco, salamat. Aracelia Asahi, si Boss Shifter Place, no? Salamat boss. Leo Daban, Candelaria Manaloto, Inday Libra, Auculina, si Ma'am Auculina yon. Rosinet Bukane, Amber Katuday, salamat po. Yun, so yun lang muna mga kabaryo. Tapos si Tita Sareno, yan, salamat po. Yung mga hindi ko nababanggit, medyo nakakalimutan ko siguro yung name nyo. Pero may mga nag-comment pa rito sa Santino natin. Tingnan natin yung iba. Roxanne Pascual, yon. Yung mga habol to Macarla Avelira, yon, salamat. Jung Alcantara, meron ako hindi nabati rito eh. Tahani Vlog, Catherine Blasquez, salamat po. Si Blue, no? At si Ma'am Asil Gumban, may sinita yon. Nalilito ako, ang dami pa na ako. Si Marilu Matsuda, salamat po ma'am. Si Ma'am Lisa, no? Brenda Kainiel, yon, salamat po. Si Carl Rain, no? Salamat. Naparaning na raw siya kapakinig.
at si Fulilio Fortunato. Shoutout po sa Agbayani family, kina Ato Anding, Talen, June, Paul, Angeline, Ezekiel, Arby at Jasmine. No, yun. Maraming salamat po ulit sa lahat mga kabaryo. Sa mga hindi ko nabanggit, comment na lang kayo sa kwento natin ngayon. Bali, next upload natin, dun ulit tayo magsha-shoutout. Depende po sa haba ng storya. Pwedeng sa susunod ulit. So, yun lang muna ang masasabi ko ngayon, kabaryo. Kayo nang bahala, magbigay kayo ng opinion. At sana paki-like at i-share nyo na rin po itong videos natin. Yun, sa mga hindi nakapag-subscribe, pindutin lamang po yung subscribe natin para alam nyo na, yan ang gas natin sa araw-araw para magpatuloy. Muli, maraming salamat mga kabaryo. Ako to si Ray, ang inyong nag-iisang kwentong baryo. Hanggang sa susunod, salamat.